Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Abay, pag-usapan naman po natin ngayon itong rally ng maisog sa Saitama, Japan. Nilangaw. Dapat pala nilagyan ko pa dyan, no? May tama. Di, tinamaan ng langaw. Ah, ano nga ba naman kasi ang nangyari sa kanila? Grabe, ang dami, oh. Tignan nyo. Tignan gaano sila karami. Ayan, oh. Grabe, oh. Pulang-pula, oh. Oh, grabe. Uy, may berde. Ang dami nila, oh. One seat apart. Di pala. One seat, two seat, three seat apart. Oh, eto matindi, malayo ang pagkakagalitan. Para magmukhang marami. Ba't ba naman kasi kayo nag-itim? 'Di ba? Nagmukha tuloy kayo mga langaw diyan. Oo. Dapat nagberde kayo. O kaya nagpula kayo para mukha kayong marami. Tapos yung mga upuan, pinaglalagyan nyo ng ng sombrero para mukhang marami kayo, tapos pinapatay nyo yung ilaw. Na-reveal tuloy kung gaano kayo karami. Oo. Sabi nga po sa akin, 127 lang daw yung dumalo. Nako, eto pa. Si Doc Lorraine Badoy nandun. Grabe, no? Laban kasama ang bayan. Ito natatandaan nyo to? Sino nakakatanda dyan? Pakalanan nyo nga po. Sino yan? Naalala nyo kung sino yan? Yung nakakatanda ng pangalan, paki-comment po. Sa tingin nyo? Oo nga social distancing daw. Di ba? Well, nilalala ko yung rally namin noon. Yung rally ng vloggers. Ang daladalang t-shirt nila Mami Peng noon nasa 800 pieces. No, si Koy, may dalang t-shirt din. No, ako, may dala rin akong t-shirt na nasa mahigit 200. Alam niyo ho, lahat yun naubos. So kayo na ho magbilang kung ilan ho yung mga dumating. Okay, yes, that's correct si Berwin yan. Yan, yung tumusok sa mata ni speaker. Correct. Diba? Oo, ang daming upuan doon. Hindi talaga hindi magkamayaw yung mga upuan. Grabe, everybody's welcome. Ito pa ho nangyari ito. Sabi dito, hindi ko na naging pangalan ko sino nag-message nito. Hi JDB, the Maisog Rally in Japan. Sabi niya, according to my client, nako, mukhang negosyante po ito According to my client, in Saitama, Saitama, 173 lang daw yung attendance. Yung kalahati, puro pa member ng KOJC. Sino mga member yan? Yung mga pasaway na namamalimos dito sa mga train stations sa Japan. The funny thing is, kawawa naman daw si Badoy kasi walang filter, nakakatakot daw ang itsura. Binasa ko lang yan. No, nakakatakot daw itsura ni Badoy. Yan ang sabi niya. Kasi wala raw filter. Natural face-to-face yun if-filter mo yun. Kasi may ganon. Di ba ay nako. Ito. Nakakatakot daw po itsura. Di naman yata mas nakakatakot naman ako dyan. Ay, nako. Di ba? Grabe, no? Dami nila. Siguro itong mga to wala nang lingunan sa likod, ano? Kasi pagka lumingon sila, kaliwa kanan, ako. Ang haba ho ng preparasyon yan, Pero yung A12, bukod pa po yun. No? Meron pa sila sa Japan. Sa A12. Pero ito nga sa Saitama, bakit po sila nag-indoor? Marami ba silang pera? Oo naman, marami. Kasi po hindi sila pinayagan na sa lansangan sila
mag-rally at gawin nilang parang Pilipinas ang Japan. So di sila pinayagan. Eh wala nga, pupunta kayo ron, dayuhan kayo. O eto ngayon, bakit hindi itong mga to nakapalag na hinahadlangan nila ang aming karapatan manira? Diba? Hinahadlangan kami ng mga Hapon. Hindi sila makaganon-ganon. Diba? Sabi ni Jared Roy, ay ugak, paanong nilangaw? Japan yan! Hindi yan Pilipinas. Ilan lang mga Pinoy andyan, mga ugok. Tama naman eh. Ilan lang yung mga Pilipinong nandiyan. Kaya nga nilangaw eh. Di ba? Eh kasi sinasabi nila, wala nang naniniwala kay Kuting. Di ba? At kay Lisa Smugs. At kay Tambaluslos. Eh, bakit ganun? Eh kung totoo, eh nasaan yung ibang mga kababayan natin? Ha? Bakit yung nag-message sa akin na kliyente niya, hindi kasali dyan? Oh. At kinabubusita nila. Tinanong ko pa nga eh, marami pala diyang mga beggars, si Kibuloy. Dati napakarami nila rito, kaya nakakairita. Pero ngayon eh, nasita na sila kumonte, nasita na ng otoridad. Diba? Isipin mo na nahimik ang mga Hapones, disiplinado. Kaya si Sir Carlos Baglasang, trabaho yun dyan ng mahabang panahon, mula 1986. Sinelf-exiled niya, sarili niya, dyan sa Japan. Oh. Yan, no? Ubaki Mitai. Si Badoy, ibig sabihin, mukhang bitch. Yes, mahigpit sa Japan, di ba? Oo. Ano yon? Anong gusto nyong mangyari? Di ba? Yan, no? Karamihan dyan, taga-palimos ni Kibulok. Yan, no? Lahat naman ng mga member ni Kibuloy, puro namamalimos sa ibang bansa. Di ba, anak ng baka? Inyo mundo, tapos namamalimos kayo? Common sense. Isip-isip din. Di ba, hindi hususi ng pag-akyat pagpunta ng langit. Ewan ko ba naman sa mga pastor, bakit paboritong ipangako ang langit? Samantalang nakalagay naman sa Biblia, sino-sino yung aakyat ng langit? 144,000. Dalawa, di ba? Gentiles at saka yung mga Hudyo. Oh, tapos bibigyan nila ng ibang paliwanag. Hindi literal yung 144,000. Bakit? Nasali ka. Diba? Tapos nakalagay rin doon sa ibang mga aklat sa New Testament. No, sino-sino yung magmamana ng lupa? Ako nga sabi ko dito na lang ako sa lupa. Wala naman akong interes sa langit. Nilikha naman ang tao, disenyo para sa lupa. Kaya nga ginawa ng Diyos na ni Yahweh, ni Allah, na maging ang mundo tawag dito yung Garden of Eden, 'di ba? Maging ganun para akma doon sa katawan ng tao. Oh, kaya nga nilikha sila Eva at Adan. Unang-una si Adan nilikha na may bituka. Oh, pag ako napunta ng langit, aanhin ko bituka ko. 'Di ba? Alam niyo yung mga ganid, yun lang yung may napakinggan ako dating ganid na pastor eh. 'Di ba born again ako? I guess I was grade 5. Grade 5 ako noon. Sipag ko magbasa ng Biblia. Tapos may nagpaliwanag na pastor. Anya doon sa langit! Almeida yata yun. Basta yung mga Pentecostal, yung mga katulad ni Kibuloy. Pentecostal base yan eh. No, sabi ko nga, Pentecostal eh. Yun yung mga mahilig sa, babaji, bla 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 bla, yung mga ganon. May sariling paliwanag sa speak in tongues, malayo sa Biblia. So, ang paliwanag niya, maganda sa langit. Lahat ay ginto. Ang doorknob ay ginto. Ang lalakaran mo'y diamond. Sa langit, wala ka ng problema. Hindi ka na magugutom. Alam niyo, una kong hinawakan nun. Hindi, totoo. Una kong hinawakan nun, tiyan ko eh. Wala palang CR sa langit, sabi ko. So, tapos tong pastor, aanhin mo naman doon ang diamante, aanhin mo naman doon ang doorknob na ginto. 'Di ba? Si Kibuloy sinabi rin 'yan. Sabi ko, ito talagang mga pastor na mukhang kwarta.
Hindi mawawala yang paliwanag na yan sa kanila. Tapos bubuntutan niya ng siksik, liglig, umaapaw! Ang kayamanan hindi madadala sa hukay, lalo na sa langit. Totoo naman yun. O bakit? Gusto mo sa'yo ibigay. O, kaya maraming kababayan natin, ayan, tagapalimos ni Kibuloy. Di ba? Now, tingnan nyo ha, yung mga speaker nila. Siyempre, piso na Pilipino. Muli, sama-sama po tayong ibaon o ilubog ang makabangang na patuloy na nagpapahirap. grabe, no? Sama-sama nating ilubog. Talagang ang intensyon talaga ni Maharlika sa planetang Terra Air 2, sirain talaga ang gobyerno natin. Sirain ang imahe, 'di ba? Ang ating presidente, sirain nila, ang first lady, sirain nila. 'Di ba? Grabe, ang kapal nga ng mukha. Oy, nabalitaan niyo na po ba nagsorry si Maharlika? Nagsorry si Maharlika sa mga loyalista, sa mga bumoto kay PBBM, sa mga supporters. Nagsorry siya kasi kinumbinsi daw po niya kayo, kami, na iboto si PBBM. Kaya siya nagsorry. Bakit? Dahil gano'n siya nakakasiguro na dahil sa kanya, ibinoto si PBBM. Di ba? Loko-loko rin talaga mag-isip si Maharlika no? Nagsorry pa, no need. Dahil kaya nga loyalista, kaya nga supporter. Di ba? Talagang may desisyon na sila prior to the election day na kung sino ang iboboto nila. 'Di ba? Masyadong ma-feeling. Right? RR Walk. Tuloy natin. Sa bawat Pilipino, sa bawat OFW, at sa lahat ng ating lahi. Kaya naman, huwag po natin tigilan para lalong magising ang ating mga kababayan. Mamulat na nasa kadiliman na po tayo, na pamunuan po tayo ng sindikato at mafia. Muli, ito po si Fair Lady Maharlika. Fair Lady. Salamat. Che, Fair Lady ka pa. Eto naman ngayon. At dahil dito, nais nilang ipaaresto ang ating Presidente Duterte sa International Criminal Court. Diba? Alam nyo, paulit-ulit na lang ng ganyan si Harry Roque. Pero never naman niyang pinaliliwanag kung bakit. Hinahunting ng ICC si Digong. Isa pa, kung wala namang ginawang masama, 'di ba? At ito nga nakakapagtaka o nakakainis din madalas. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Ito si Harry Roque. Lahat naman ng ito ginagawa nila, yung pagpapatalsa kay PBBM for two reason. Unang-una, maprotektahan si Digong na huwag maaresto. 'Di ba? Tapos pangalawa, makapwesto uli sila sa pamahalaan. Kaya gusto nilang matanggal sa pwesto si PBBM. Ngayon, todong paninira po. At ito si Harry Roque, talagang ito yung pinakamatindi sa kanila. Kasi ito si Attorney Vic Rodriguez, may bitterness lang. Ito namang si Harry Roque, bukod doon sa bitterness na hindi nakapwesto, hindi pa nanalo. Di ba? Dati pa siyang human rights lawyer. Di ba? Human rights protector. Tapos ngayon, protector ng human rights violator. Isa siya sa matinding nanawagan noon na huwag iboboto si dating Pangulong Duterte noong 2015. Galit na galit yan. Huwag iboboto kasi mamamatay tao. Tapos noong panahon ni Gloria Arroyo, yung kontrang-kontra siya ron sa JMSU. Ngayon, mouthpiece ng China. Di ba? Sipin mo yung ganun. Kaya tignan nyo naman. Pakinggan natin si Harry Roque. Diba? Ang panggalit niya sa mga tao, gusto nilang ipaaresto si Tatay Digong sa ICC. Bakit? May magagawa ba yung mga yan pag inaresto na? Kundi pala kayo tibang Sana nga po kasi nung nag-evaluation sila noon, nung pagkatapos ng unang sigwa ng war on drugs, hindi na nila ito ibinalik na pareho lang din naman ang sistema. Ang wala
'Di ba? Siyempre sino ba naman ang hindi matutuwa na nawawala sa landas mo yung mga drug addict, 'di ba? Na lumilinis sila sa lansangan. Kaya lang ang problema yung social cost nito, yung mga maraming nadadamay. Tapos ang pangit pa ng trato nila, 'di ba? Collateral damage lang. Minalas lang, nandun siya sa maling direksyon. Oh, eh kung walang war on drugs na ganong klase ang sistema, 'di ba? Merong namang war on drugs na maayos ang sistema na hindi kailangan magkapatayan ng magkapatayan. Oh, so bakit naman ngayon? 'Di ba? Kung ano yung nahuhuli nila digong nung panahon na yon ng mga illegal drugs, binahuhuli rin naman ngayon, marami pa nga. Oh, pero walang namamatay. Bigatin pa yung nadadali nila, yung supply. Kaya lang, ang maliwanag naman ngayon na protector ng mga drug lords pala, eto hong mga Digonians. Kasi galit na galit sila kapag ang gobyerno, ang mga kapulisan, ang PIDEA, nakahuli ng malakihan. 'Di ba? Sinisiraan nila, inaatake nila. Bakit? Para masira yung mga ebidensya, 'di ba? Oh. Tapos madidismiss ang kaso. 'Di ba? Ang tanong, magkano kayang kinikita ng mga 'yon, ng mga defenders ng mga drug lords? Eh, maliwanag sa mga Digonians eh, na gigil lalo yung sa Batangas, galit na galit sila. Ang liwanag ng sinabi do'n, estimate, tinataya. Oh, tapos sa gulat sila bumaba yung ano, volume. Oh, sira ulo, 'di ba? Harry, pasok. Ako na po ang nagsabi, hindi po natin alam Tapos kung anong picturean plano mo ng na mga lang, ha? Amerikano at ng Rehimeng Marcos Jr. Mas mabuti na po siguro Ano to, ano? manatili muna sa Pilipinas. Napakalungkot po dito. Gusto kong manyang makapiling kayo ngayon dahil sa mga puwerso ng kaliliman na bigo siya. Pero wala man siya dito physically, narito po kasama natin yan siya dahil tayo po pero ating adhikario sa isang mapayapang, maunlad at progresibong Pilipinas. Nax. Ito si Badoy. Na kayo ay nandito at hindi nila pwedeng itong gawin. Pwede yung tusok-tusukin sa mata. Pwede ka. Pwede kasi sa Pilipinas, hindi nila, That is Badoy. Ito naman po si Attorney Vic Rodriguez. Saglit ha. Attorney Vic, pasok. Sa gera. Yung nangyayari ngayon sa Israel at Gaza, yung nangyayari sa Totoo namang walang nanalo sa gera. ang katotohanan, nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sino mas maraming namatayan. Nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sino mas maraming gusali ang nagiba. Nagpaparamihan lamang sila ng bilang kung ilang kabataan ang nawala ng tatay, nawala ng nanay, nawala ng pamilya. Alam nyo, nagkaka-leche-leche naman talaga kaya nauuwi sa gera eh. Bakit? Kasalanan nyo ng mga leaders, di ba? Eh doon naman sa Israel, kung di ba naman mga gago yung mga Hamas doon. Kung ano yung nangyayari sa kanila, epekto yan ng pangungunsinti ng mga Palestino sa Hamas. Eh kung mulat sa pool pa lang naman, hindi nila pinalaki yung Hamas. Hindi nila tinanggap, binigyan nila ng pwesto sa gobyerno eh. O di ginawang launching pad yung mga bahay nila. 'Di ba? Tapos pagka lumilipad na yung mga rockets ng Hamas, nagpifiesta pa sila. Tuwan-tuwa sila sa atrocities. So, nung ginantihan sila, di patayan talaga, iyakan sila ngayon, which is normal. No, 'di ba? Ngayon, yung sinasabi po kasi rito ni Attorney Vic Rodriguez, mapapagyera daw po tayo. Tinatakot tayo na magkakagyera. Kasi nga po, like what I've said, dahil po yan sa mga leaders. So, ang sinadahilan nila ngayon rito, para sipain ang taong bayan sa Japan, si PBBM, di ba pangarap nga nila mag-people power. So, ginagawa nila, dinadamay nila sa kagatarantaduhan itong mga OFWs. Kasi itong mga to po, may pera, may impluwensya sa kanilang pamilya
dito sa Pilipinas. 'Di ba? Para udyukan ang mga kamag-anakan nila rito na, hindi na kami magre-remit sa inyo kapag hindi ninyo nirally si BBM, hindi niyo pinatanggal sa Malacanang. 'Di ba? Kaya nilulusaw nila ang isipan ng mga overseas workers natin o yung mga immigrants natin. Attorney Vic, nakakapanghinayang ka. Nagpaparamihan lang sila kung ilang kabataan na ang kinabukasan ay binasa nila. Gusto ba natin mangyari ito sa Pilipinas? Gusto ba natin itong mangyari sa ating mga Pilipino? Gusto ba natin mangyari ito sa ating mga kabataan at darating pagsaling lahi? Yan ay dapat nating iparinig sa ating Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos. Na interes ng Pilipino ang dapat isulong, hindi ang interes ng banyagang aliado, hindi ang interes ng Estados Unidos. Okay. Sabi niya, hindi ang interes ng banyagang kaalyado. Pero bakit kayo pabor na pabor sa interes ng China? 'Di ba? Sabi nga ni Harry Roque, hindi naman tayo nagkaroon ng wala naman sa kasaysayan natin na nagkaroon tayo ng gulo sa China. Siyempre, ang China katulad ng Pilipinas, sinakop ng Western colonizers. Paano tayo mapapagulo dun? 'Di ba? And prior to that, kaibigan yung emperador, kaibigan nito ni Paduka Batara ng Sultanate of Sulu. 'Di ba? Pero ano ang China noon sa China ngayon? Yun ang tingnan natin. Ano ang kasalukuyan? 'Di ba? Ba't pa natin titignan na yung Japan inatake tayo noon? Yan ang narrative ni Mamba dati, ni Governor Mamba, 'di ba? Mga tayo ng mga Hapon kasi dito yung mga Amerikano. Kalokohan. Nung World War II, may mga bansa rito sa Southeast Asia na walang puwersa, walang presensya ng mga Amerikano, nilusob ng Japan. Ay, talaga itong mga to makapanakot lang. Ngungawan naman yung mga duwag. Tapos tawag sa sarili nila, maisog. Marami pa ho tayong pag-uusapan, subalit kinakaway na po ako tayo na Ang masarap talaga pagkasama mo ang iyong mga kababayan lumilipas ang oras. Hindi po, maraming salamat sa pagkakalitin ng pagtanggap. Tuloy-tuloy po tayo ituloy po natin ang ating ginagawa, mabuhay ang Pilipinas. Ganon. Eto dito sa statement niya rito, maganda na paliwanag niya rito, pabor siya rito sa charter change, pakinggan nyo. Buti na ang buhay ng bawat Pilipino. Iyan ay isang malaking kasinungalingan. Hindi po perpekto ang ating saligang batas. Marami na siguro nga dapat revisahin, marami na siguro dapat amyendahan. And from time to time, you really have to revisit your constitution, regardless of what nation. Sapagkat kinakailangan, parang buhay ang saligang batas, nakakasabay sa hinihingi ng kasalukuyang panahon at kasalukuyang pagkakataon. So, di ba? So, pabor po siya na amyendahan ang saligang batas. mukhang hindi pa tuluyang nawawala sa katinuan si Atty. Vic Rodriguez. 'Di ba? Siya lang din yung kumontra kay Glenn Chong. Kaya hindi na maiporma-porma ni Glenn Chong yung kanyang narrative na nandaya sina BBM. Or else dalawa silang mag-aaway. Subalit hindi ang mga ito, ang mga ganitong klaseng tao, ang pwede nating pagkatiwalaan. Ayun, sabay biglang bawi. Pero, something that I like here is yung sinabi niya na you have to revisit your constitution
from time to time. Yung nga sinasabi ko palagi, we have to revisit our constitution from time to time, 'di ba? Because the constitution must be updated. It must be attuned to the changes and demands of time. Dapat ganon. Now, eto naman. Eric, no, na nung nagtanong si Eric sa dapat kasama ang bayan, magkano yung Tambalos-dos, totoo ba na 1.8 billion ang travel expenses mo? No, Wala ho ba kayong napansin sa mga tone of voice nila? Wala ba kayong napansin? Yung mga tono nila, tono ni Harry Roque, di ba? Yan si Badoy. Ito naman si At dahil dito, nais nilang ipaaresto ang ating Presidente Duterte sa International Criminal Court. Napakalungkot po nito. Sa isang matayapang, maunlad. Wala ba kayo napansin dyan? Nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sino mas marami. Wala ba kayo napansin sa tone of voice nila? Di ba? Puro ho sila malulungkot. Malulungkot. Si Harry Roque kapag ka bumanat yan, di ba? Grabe yan. Talagang sobrang ingay. Kalmado nga po ba talaga? O dismayado? Dahil hindi ho nila akalain na ang dadalo, ilan nga uli yun? Tahan nga uli natin. Sabi ng ating puting anghel ay 173 lang. At kalahati pa ay mga worshippers ni Kibuloy. Yung mga kalahati pa ng mga tagapalimos. Di ba? Pati yung kanta-kanta nila dyan, di ko na lang dinownload eh. May kanta-kanta pa sila. Wala rin, ang tatamlay din nila. Frustrated sila. Si Romualdez na naman ang puntirya nila. Walang napala sa pagbanat nila kay FL at PBBM kaya kay SMR naman. Palagi po talaga, hindi mawawala si SMR sa pagtira nila sa lahat ng maisog. Bakit? Kasi PBBM presidente na. Diba? So, wala na silang magagawa ron. Ang ibig sabihin magagawa na hadlangan for further, di ba? Position na pwedeng takbuhan. Si Martin Romualdez, sinasabi nila, baka tumakbong presidente o magpipresidente. So, dahil sa ganung pananaw nila, lalo ni Digong, kaya sinisiraan na nila ng sinisiraan agad. Sabi ko nga, maglabas nga kayo ng patunay. Patunay! Nagsalita si Martin Romualdez, sinabi niya na ako gusto ko tumakbo o kaya gusto ko maging presidente sa darating na 2028. Gusto ko maging prime minister kapag nag-parliamentary system tayo. Yun nga ang hamon ko, ilabas nyo kahit title na lang para madali po nating mag-google kung meron kayong maipapakita. Diba? Kasi ang maliwanag kung ano ang ginawa ni Duterte kay Leni Robredo at dito po sa mga ibang kumalaban sa kanya na pinagsisiraan niya lahat-lahat. Ganon din ang ginagawa niya ngayon kay Martin Romualdez kasi natatakot siya na baka makalaban ng anak niya at matalo. 'Di ba? Paano kung makipagdebate pa? Kung patay na, itok-itok tayo diyan. Diba? So dismayado po sila rito. Lalo na ngayon kasi ay unti-unti po talaga na nagsusulputan yung mga kapalpakan ng nakaraang administrasyon.